Kumusta ka, Idol Dennis? Oh, ang galing ni ating Director TV, si Boss Alex. Oo nga, nakuha. Parang layo ah. Kumusta kita ah? Ha? Okay na. Para ayaw mo ka partner. Mabuti naman. Para ayaw mo ka partner. Hindi ko nga alam kung ka-partner mo eh. Oy, si Meg, nag-shoot kasi si Meg. Ganun tayo kasi sipag dito. Wala tayo, no? Oo. Tapos mamaya, sa PBA naman tayong dalawa. Oo, diba? Sabay ako sa bago mong kotse. Isa yun na lang. Hindi, luma. Luma yung dala ko ngayon. Mas luma yung dala ko ngayon. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila World. Ngayon po ay Miyerkules, ika-12 ng Marso taong 2014. Simula na po ng pagbabago. Simula po ng pagtaak sa tuwid na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snow Badwa. At syempre, sa amin kayo po nasusunod sa mga balita dahil alam namin kahit sa dyaryo, ito ang una ninyong binubuklat. Sa ngalan po ni Meg Sioson, ako naman si Dennis Principe. At ito po ang PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Team Pacquiao magpapatupad ng bagong battle plan para sa rematch kontra Timothy Bradley. Barangay Ginebra San Miguel Rookie Center Gregory Slaughter. Top vote getter sa balloting para sa PBA All-Star Selection. Free agent shooting guard Renren Ritualo sumanib na sa Alaska Aces. Spaniard Edgar Nieto at Englishman Daniel Patton kapwa pipidal pa rin para sa Road Bike Philippines Cycling Club. Kevin Durant-led Oklahoma City Thunder. Tinuldo ka na ang 5-game winning run ng Houston Rockets sa regular season ng NBA. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Una po sa ating mga balita sa boxing. Magpapatupad po ng bagong battle plan ang Team Pacquiao para sa rematch kontra Timothy Bradley. Ito'y upang mas mapalakas po ang tsansa na kanila pong makabawi mula sa controversial na split decision loss sa kamay ng undefeated American noon pong June 2012. Ang kabuang detalye, ihahatid ni Ms. Cristabel de Leon. Gagamit ng bagong taktika ang Team Pacquiao para sa rematch kontra WBO welterweight champion Timothy Bradley. Ayon kay trainer Freddie Roach, pinag-aralan na niyang mabuti ang karakas si Bradley at nakita umano niya na habang tumatagal ang laban ay tila lalong gumagaling ang undefeated American fighter. I think he's changed a bit. I think in the second half of the fight he started boxing more and learned that it's better to box man than to exchange with him. And then with the Marquez fight, the way he fought him, I thought that was he boxed very well, and I think that's what he's going to do in this fight. He's going to move and box a little bit, and we're going to have to cut the ring off and be a little bit more aggressive. And that's the type of Timothy, I think. But once we start cutting the ring off and forcing him to fight back, he will fight back because that's in his nature. And once he starts exchanging with us, that's when we'll catch him because we're the bigger puncher of the two. Sa panig naman ng corner man ni Bradley na si Joel Diaz, mas nag-improve ang fighting style at mas tumaas ang kumpiyansa sa sarili ng kanyang prized pupil matapos ang learning victories kontra Ruslan Provodnikov at Juan Manuel Marquez. You know, Timothy Bradley, he gained a lot of confidence in himself after having a war with Ruslan and then beating Juan Manuel Marquez in a great fashion. I held him back a lot on that one. I told him, Bradley, you don't need to prove anything. What you're going to do is win. Win the fight, win it right. Naniniwala rin si Diaz na kayang patulugin ni Bradley si Pacquiao. For this fight, everything goes well. With two good feet, you're going to see a fight just like we did with Marquez, but this time we're going to apply more pressure and we're going to make it more decisive. I'm going to have Tim unload on Manny Pacquiao with punches that he's never seen before. And don't be surprised if he puts him down, because the punch that Manny Pacquiao got hit with, that's the punch we practiced. Tim and I threw camp on the first one, but he couldn't do it because of his feet. Ay kalawang enkwentro ni Pacquiao at Bradley ay mangyayari sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada sa April 13. Para sa PTV Sports, Cristabel de Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball, hindi ipapatawag ng Senado at games and amusement board sina Barangay Ginebra San Miguel Rookie Center Gregory Slaughter at San Miguel Beer Hotshot Marcio Lassiter. Ito'y kaugnay ng ginagawang pagtanggi o ginawang pagtanggi ng dalawang San Miguel Corporation
Rangers sa alok na mapabilang muli sa Gilas Pool. May report si Ms. Carmela Season ng Polytechnic University of the Philippines. Hindi susunod sa yapak ng House of Representatives ang Senado at Games and Amusements Board. Ito'y sa isyu ng ipapatupad na inquiry sa pagtanggi ni Gregory Slaughter at Marshall Lassiter na mapabilang muli sa Gilas Pool. Sa isang text message na ipinadala sa PTV Sports, sinabi ni Senate Committee on Games and Amusements Chairman Sonny Angara na hindi niya pag-aaksayahan ng panahon na ipatawag ang dalawang San Miguel Corporation Star Cagers dahil lamang sa pangiisnab sa alok na maging bahagi ng National Pool. Sa panig naman ni GAB Commissioner Attorney Akil Tamano, walang batas na nag-aatas na dapat kansilahin ang lisensya ng isang manlalaro dahil sa pagtanggi sa kaway ng bandila ng bansa. This has jurisdiction to suspend Slaughter and Trippier on the basis that they are not willing to in playing in the national team. The only way that we have to suspend the PBA player would be, number one, if he fails the drug test. Number two would be on sports fund-like conduct. Number three would be in fixing. That's based on PB 871. Kasunod nito, nagbigay ng suhestyon si Tamano sa mga mambabatas na bumuo ng panukalang batas na direktang magkakansela sa lisensya ng mga players na hindi tatalima sa tawag ng bansa. May gawa sila ng batas na specifically stating that magkakaroon kami ng powers to suspend them based on that, and we will gladly do it. But as of now, we do not have the power or the jurisdiction to do that. Ganun lang kasimple. So constitutional rights rin yung mga yan na constitutional human rights na you cannot deprive them of their living. Sina Slaughter at Lassiter ay kapwa nag-beg off sa Gilas Pool dahil sa paniniwalang ang 12-man roster na tumapos na runner-up sa FIBA Asia Men's Championships noong isang taon ang dapat na kumatawan sa bansa sa World Championships sa Spain sa Agosto. Para sa PTV Sports, Carmela, Polytechnic University of the Philippines. Sa PBA, umaatikabong aksyon ang inaasahang masasaksihan ng mga fans sa PBA Commissioner's Cup doubleheader sa Big Dome ngayong araw. Maghaharap po ang defending champion Alaska Aces at Meralco Bolts sa curtain racer mamaya-maya lamang, habang ipaparada naman ng San Mig Coffee Mixer si import James Dixon May sa laban kontra winless Global Port Batang Pier sa main game mamayang alas 8 ng gabi. Narito ang report ng aking sports partner na si Dennis Principe. Isa pang mabigat na assignment ang haharapin ng winless Global Port. Ganap na alas 8 ng gabi mamaya sa Araneta Coliseum, makakalaban ng Batang Pier ang newly minted Philippine Cup champions San Mig Super Coffee Mixers sa pagpapatuloy ng PBA Commissioner's Cup. Hindi pa nakakapagtala ng panalo ang Global Port sa unang dalawang schedules nito. Sa coaching debut ni Pido Harencio, yumukod ang Batang Pier sa Air 21 Express 83-77 noong Miyerkules at sinundan agad ito ng 93-77 loss sa defending champions Alaska Aces noong Lunes. Siyempre, medyo frustrated, dalawang talo na, Pero ang sa amin, positive pa rin na tuloy-tuloy pa yung proseso na yung pagbibitigyan na matutunan yung sistema, matutunan yung mga ginagawa. Dapat ako magkulang po. Pagka ganun, magiging positive yung result. Ito naman ang unang laro ng San Mig matapos ang kanilang title-winning contest noong nakaraang Philippine Cup. Target din ng San Mig ay ikatlong sunod na titulo dahil nakopo din ng Coffee Mixers ang Governor's Cup noong nakaraang season. Samantalang mag-aarap ang Alaska Aces at Meralco Bolts sa first game ngayong doubleheader maya-maya lamang. Samantalang sakripisyo para sa karir ng kanyang player. Ganito ay pinaliwanag ni Air 21 Express coach Franz Pumaren ang dahilan kung bakit inilaglag nila sa roster si shooting guard Renren Ritualo. Ang 34-year-old hotshot ay nahirapang umapuhap ng pwesto sa off-guard rotation na na pinamumunuan nina Mac Cardona at Joseph Yo.
At dahil interesado ang Alaska Aces kay Ritualo, hindi na nagdalawang isip si Pumare na hinga ng clearance mula sa team management ang pagpapakawalan sa dating De La Salle Green Archer. Kahapon ay opisyal na ibinaba sa unrestricted free agent list ng Express si Ritualo na agad na kinuha naman ng Aces. Sobra na rin kami. Sobra players na rin kami. Pero gaano kabigat sa'yo pakawalan yung dati mong ace player sa college? It's hard. That's why a hard decision on my part. Sabi ko sa kanya, I think it will benefit him more. Saka, ay, sign na talagang gusto rin siya. Sabi naman, who knows, baka later on, magkasama na naman tayo. Are you hoping na magkaka-second win siya ron sa Alaska? Oo nga. May other than man isa na professional eh. Sa PBA pa rin, nakihalubilo na po sa team practice ng San Miguel Beer, si newly acquired import Kevin Jones. Ang dati pong Cleveland Cavalier power forward ay kinuha po ng Beermen bilang kapalit ni original reinforcement Josh Boone. Nagbabalik si Dennis Principe. Tila maharap sa malaking pagsubok ang bagong San Miguel import Kevin Jones. Ang dating miyembro ng Cleveland Cavaliers ay sumalang na sa kanyang unang practice sa Beermen noong Martes sa Reyes Gym at nagsabing masaya siyang makalaro ang mga bagong teammates. Ngunit ang hindi pa niya nakikita ay ang tindi ng aksyon sa PBA, lalo na kung ikukonsidera na ito lamang ang unang overseas campaign ni Jones. Bukod pa dito, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya dahil papalitan ni Jones si original import Josh Boone na tumulong sa Beermen sa isang 2-0 start ngayong Commissioner's Cup. Yeah, I mean, it's some pressure, but I'm not going to put any pressure on myself. I can only do what I can do. I can't try and fill Josh Boone's spot. He did great for the team. I can just come in, provide what I do, and just take it from there. Malamang ay makadagdag kay Jones ang pressure na labis ang pagkabilib sa kanya ni coaching consultant Todd Purvis. Ani Purvis, masakit man na palitan nila si Boone, ayaw din nilang palampasin ang pagkakataon na kunin ang isang dekalidad na import na katulad ni Jones. Sinibak ng San Miguel si kahit na nag-average ito ng impressive 24 points at 18 rebounds sa dalawang panalo nito. And so this was more about having the opportunity to bring Kevin Jones to join us than it was about Josh Boone not fulfilling expectations. The fact that we had an opportunity to bring a guy like Kevin Jones, who led the Big East in both scoring and rebounding, and who's a really great character off the floor as well, I think that was an opportunity we couldn't pass up. And so we're willing to make what was a very difficult decision. But if it's for the betterment of the San Miguel Beermen, those decisions we'll make. Sasabak si Jones sa kanyang PBA debut ngayong Biyernes kontra Token Teg sa labanan para sa solo leadership sa Araneta Coliseum. Bagamat siyang lumalabas na pinaka-paborito ng mga fans, hindi pa rin naniniwala si big man Gregory Slaughter na siya ang pinakapopular na PBA cager ngayon. Ang 6'11" Cebuano slotman ay nakakuha ng pinakamaraming boto sa PBA All-Star balloting, pero para sa kanya ay sina James Yap at Mark Kagiwa pa rin ang dalawang pinakasikat na basketballista sa bansa. Narito ang report ni Ms. Mary Grace ng Polytechnic University of the Philippines. Lumalabas na si Barangay Ginebra San Miguel Rookie Center Gregory Slaughter ang paborito ngayon ng publiko. Sa ginanap na All-Star balloting, tumanggap ng pinakamaraming boto mula sa mga fans ang 6'11" slotman sa bilang na 61,800 votes. Pero sa kabila nito, naniniwala si Slaughter na silang Mark Kagiwa at James Yapanin ang dalawang pinakapopular na basketballista sa bansa. For me, I'd say the top two most popular players have got to be my teammate Mark and James Yap. Are you seeing yourself as, in that same level one day? With how the fans welcomed you in the PBA in just your first year, or perhaps your first one? I try not to really look into things like that. My main concern and focus is always in the basketball. Mas mataas ng halos doble ang botong nakuha ni Slaughter sa pumangalawang si Ginebra teammate Chris Ellis, habang ang ikatlong pwesto ay inukupan naman ng isa pang Gene King na si Mark Baracael. Ang first five na PBA selection ni Coach Tim Cone ay kinumpleto naman ni Sanmi Coffee Mixers superstars James Yap at Mark Baroka. Halos 3 linggo bago ang exhibition game na PBA selection at Gilas, Pilipinas, inihayag ni Slaughter na sinantabi na niya ang anumang issue na namagitan sa kanila ng national team nitong mga nakalipas na araw.
it's a basketball game, so just like everyone else, you know, go out there and try and play. Ang Gilas versus PBA selection ay magsisilbing highlight ng 4 na araw na PBA All-Star festivities na idaraos mula ika-3 hanggang ika-6 ng Abril sa MOA Arena sa Pasay City. Para sa PTV Sports, Mary Grace Eliave, Polytechnic University of the Philippines. Balik tayo sa local sports scene sa cycling. Pepedal pa rin para sa Road Bike Philippines sa mga paparating ng international cycling races sina Spanish rider Edgar Nieto at British pedal pusher Daniel Patton. Ito'y matapos na maging bahagi sila ng Engineer Bong Sual own team sa Ronda Pilipinas International 2014 noong isang buwan. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Cristabel De Leon. Ipagpapatuloy ng Road Bike Philippines ang paggamit ng mga foreign riders sa mga paparating na international cycling. Ayon kay team founder Engineer Bong Sual, mas mabilis na naka-adopt sa modernong teknolohiya ang mga local cyclists kapag may gabay ng mga well-trained international pedal pushers. Kabilang sa mga banyagang siklista na pumipedal ngayon para sa Road Bike Philippines ay sina Spaniard Edgar Nieto at Englishman Daniel Patton. Yes, tuloy-tuloy sila. Katunayan, naka-ano naman sila talaga sa amin. Kaya palagi naming binibigyan sila ng sila, pag-ensayo talaga dahil nga kailangan namin sila rito sa dalawang laro to, itong Thailand at Indonesia. Inano ko rin yung mga bata na meron silang natututunan sa loob at sa labas. Kaya sabi ko, sige, tuloy lang natin, tatapusin natin itong taon natin sa kanila. Samantala, hindi naman sang-ayon si Sual sa suhestyon ng ilang observers sa dapat na umano silang kumuha ng mga foreign coaches. Pinoy pa rin. Siyempre, yun ang kulang natin Kung ilalabas pa natin ng pagkukoach sa wala nang trabaho itong mga Pinoy natin at na maanoan sila ng pagkakataon na matuto talaga sa pagkukoach. Ang mga road warriors ni Sual ay kasalukuyang naghahanda para sa Tour of Thailand, Tour of Indonesia at Le Tour Filipinas. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, pinangalanan na ang mga national karatekas nakakatawan sa Pilipinas sa Asian Games sa Incheon, South Korea sa Setyembre. Pamumunuan po ni veteran internationalist OJ De Los Santos, kaibigan ni Nicole yan, ang 6-man Philippine Karate Do Team at makakasama po niya sa pagsabak sa mat sina Nino Franco, May Soriano, Juana Ilanan, Princess Sicangco at Mabel Arevalo. Ayon kay Philippine Karate Do Federation Secretary General Raymond Reyes, sasalang sa training camp sa ibang bansa mga national karatekas para mas maging handa sila sa pagsuong sa hamon ng Incheon Asiad. Bukod pa rito, marami rin pong nakalinyang torneo ang PKF, kabilang na rito ang Okazaki Cup na idarao sa Pasig City sa Marso 29. Yes, so Asian Games, dahil yung request ko. Pero most likely, okay naman yung amin na sinabi ko. Lumayo na medaya rin. Maraming medaya, 4. Samantalang handang-handa na ang lahat para sa paghataw ng Soler Open Championship sa Canlubang, Laguna simula bukas. Inaasang lalawangan ng mahigit 100 local at foreign par busters sa $300,000 total prize money na nakataya sa 4-day event. Ito ang tinutukan ni Ms. Keisha Halili at narito ang kanyang report. Pamumunuan ni multi-title golfer Angelo Ke ang kampanya ng Pilipinas sa Soler Open Asian Tour na magsisimula bukas sa The Country Club sa Canlubang, Laguna. Kabilang sa mga makakasama ni Ke sa paghataw para sa bansa sa 4-day event ay sina teenager Miguel Tabuena, veteran internationalist Frankie Minoza at iba pa. Foreigners, it's their first time here. So they still don't know the breaks of the greens, not as well as we do, and the wind, where it's really coming from. Those factors are key to having an advantage on the course. Sa panig naman ni 2011 Philippine Open champion Barry Henson, isa sa pinakamahirap na kalaban sa kompetisyon ang mga Filipino par busters. They have a big advantage because they've played a couple events out here on the and they're used to the wind and they're used to the layout. So, you're going to see a lot of Filipino flags on the leaderboard this week for sure.
Samantala, naniniwala naman si Asian Tour Chairman Chi La-hal na magagamit ang mga local shot makers ang torneo sa paghahanda para sa pagsabak sa 2016 Rio Olympics, kung saan muling napasama ang golf sa calendar of events ng quadrennial meet matapos ang ilang dekadang pagkawala. The more tournaments we have in Asia, in each country, the better chances the local players have a chance to get into the Olympics, because the Asian Tour, we have world ranking points, and the main qualification criteria for the Olympics is world ranking points. So basically this is the best chance for the Filipino players to get the maximum world ranking points. 300,000 pesos ang total pot money na nakataya sa kanlubang event na inaasahang lalahukan na mahigit 100 golfers mula sa 24 na mga bansa. Para sa PTV Sports, Keisha Lili, Telebisyon ng Bayan. Kulang na So inuulit po namin $100,000. Tama naman. Hindi. Pesos yung nabanggit niya ni Keisha. Muntik pa ako mag-abono. Hindi, si Keisha. Kasi dollars po yun, medyo nakalituan. So, $300,000 yung Solaire Asian Open na yan. Times 40. 0, 12, 120. Hindi, 12 million. 120 million pesos. Kaya ako nag-writer. Ako rin. Kaya ako nag-artista. May na ako sa mat eh. Pero tama, kasi Brad, yung $20,000, halos 1 million. Laki ng problema natin. Diba? Pagbabalik po namin, i-compute namin. Batiin ko na si Boss Dante Navarro. Oy, sir. Editor idol ko yan. Philippine Star. Yan. Amo to ni Joey Villar. At si Dodo Katakutan. Oy! Siyempre. Sa Spin.ph. Tsaka si Cali Quiñones. Solar Sports Desk. Si Del Tupas. Babalik po ang PTV Sports. Hi, I'm Kathy Berzal of the UP Lady Maroons volleyball team, and I'm the best blocker in the UAAP 26 Women's Volleyball Tournament. Watch me on home court with Nicole Ramos this coming Thursday. Sports newscast sa PTV Sports. Welcome to iSports, everyone. I'm Nicole Ramos. At syempre, kasama ko ditong dalawang idols ko dito. Dalawang naggagawapuan. Bakit? Pogi si Dennis noong araw, ha? Nakita ko yung picture niya with, Corina Sanchez? Ang payat niya doon. That was 15 pounds ago. 15 pounds ago. Ba't ka ba nataba? Pareho tayo. Ako rin eh. Naglalamon lang ako na naglalamon. Nataba na rin ako. Siyempre, pagka tumatagal, kakaedad, bumabagal yung ano mo. Ilan na ba edad mo ngayon? Ilan na edad mo? Text na tayo. Text na. Okay. Ayaw talaga sagutin. Okay, kwentuhan na ho tayo. Baka may gusto kayo malaman tungkol sa sports. Ito, mahaba-haba ang panahon natin. Pero maya-maya, baka mag-giveaway tayo sa coverage natin sa Malacanang. Kasi bilisan na ho natin. Sige, Nicole. Alright, so all you have to do is follow us at facebook.com/pd4sports. You can also follow us at twitter.com/pd4sports. And you can email us at ptvsports@mail.ptv.ph. At para sa mga gusto magpadala ng text, all you have to do is type in radio space, SR space, name space, message, and send them to 2311 for Globe and Touch Mobile and 350 for Smart Talk and Text and Sun subscribers. Ayan, padala nyo ng mga mensahe nyo. Okay, so hintayin nun namin ang inyong mga messages, pero bago tayo bigay ng mga mensahe pa, magbasa. Ito, i-congratulate lang natin direct, pakita mo naman ho. Ayan, so yung spin.ph, tsaka po yung pep.ph natin, umani po ng mga parangal mula po sa digitalfilipino.com Web Awards 2014. Nangyari ito a few days ago, brother. Wow. Congratulations. Okay, so yung spin.ph po, sila po ang tumayo, na best sports website in the country. Yeah. Wow. Okay. The whole of the Philippines. The whole of the Philippines. So people of the Philippines. So 39 websites po yung pinarangalan dyan out of the thousands na nakikita ko natin sa cyberspace. Tinalo nyo lahat? Oo, pati interactive. Oo, brand. Nanalo na ba yung interactive? Kasi ito, Paklan dati last time eh. 6 na to, di ba? Oo, 6 na yan. Pang-6 na yan. Paklan, nanalo ba yun? Oo, nanalo yun. Yung pinboxing. Puro ano yun Link. Puro kuha-kuha. Hindi, pero ang maganda kasi doon sa Paklan, yung ano niya, yung viewership, readership.
Malawak. Kasi pagkadating kay Pacquiao, doon agad tumatakbo na eh. Pero buong mundo, story ng mga ibang writers. Buong mundo, oo nga. Batiin si Dong, si Kuya, kaibigan natin. Ay, Dong, paring Dong, Brad. Ay, mabait yan. Oo. Malayong-malayo kay si Delp. Okay, basa tayo. Si Mark Jesse Santos. Alright, this is from Twitter. Wala na bang trade na niluluto sa PBA? Ayan, Snow, meron ba tayo? Kami, na-trade ka. Kayo, nung nag-basketball kayo. Hindi, Hindi na tayo. Ano tayo? Ren. Nirelease. Nirelease, tuwa pa. Pero at least, concerned si Franz. Hindi, yun. Tsaka maganda doon, si Ren talaga, may laro. Tayo, wala. Kailangan patunayan mo yan. Pag naglaro ka na. Ay, hindi ako. Nadami lang kasi. Yung mga tao po kasi baka nagtataka po kayo, pakita mo na kami direct. Ba't ayaw mo kami pakita? Okay. Nakukwento na namin yung director natin doon, no? Kaya pala, may chick sa taas eh. Yung natin, Brad, yung pinag-uusapan mo namin, yung Pakitang Gilas Basketball League. PGBL. Yung mga yung mga media, sports media. Ano po yan, every Monday, 8 p.m. Free of charge yan, nood kayo, kung gusto niyo matuwa. Tsaka yung yung laro na yan, lang yan, katuwaan na talaga. Yung isa talaga seryoso, laro. Isang team. FIBA ata. Team ni Dodo yun eh. Buti na lang, wala na rin ako doon, Brad. Kasi alam mo kung sino-sino makakampi natin doon? Sa blue? Ba na yung blue na yun? O, si Fidel, bago yan, di ba? Si Fidel, doon din. Oo. Si Fidel. Tsaka si Oble. Parang Jaworsi Fernandez yan, Okay. Okay, so, siguro, butol na muna yung kwentuhan natin, ano? Okay, sorry guys. Para tayo po yung magbigay daan sa ating special coverage yan po sa Palasyo ng Malacanang.